Ang gagawin natin ngayon para maiba ay Luis Answers. Name one celebrity that you're afraid to work with. May hidden talent ka ba, Kuya Lu? Talent. Singing. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Hi, Kuya Lu. Hindi, okay lang. May gasol pa kami. Ay, wait. Ubus na nga ang yelo. Hindi yun. Ano? Pwede ba magtanong? Labas kayo doon. Tapos 2 sakay lang. Pag sakay mo doon, may bago kang tatanungan doon. Busy ka na. Teka, ibang mga tanong to, Kuya Lu. Ano ba tatanong nyo? Marami-rami pwede pumasok. Sige na. Pasok na. Kung magtatanong ka, hindi Luis listens to. Ang gagawin natin ngayon para maiba ay Luis Answers. Kadalasan ako may tanong at sila ang sumasagot. Pero eto ngayon, ikaw ang may tanong para sa akin. So, unang-una, kumusta ka muna today? Okay lang, matutulog sana ako, biglang kumatok kayo. Okay naman. Hindi, medyo maulan ngayon. It was a good day. Nakauwi ako ng Batangas. Tapos eto ngayon, nakapahinga. It was a good trip to Batangas. Pwede bang i-describe mo in 3 words ang life mo lately? Wow! Busy, colorful, intense. Wow naman, pero what do you love most about your life right now? Wow, my family. That's what I love the most about my life right now. Nagigising ako, nakasama ang aking asawa, nakasama ang aking anak. Pag bumababa ako dito sa aking bahay, nakikita ko ang paintings ni Peanut. Simple joys. Ano naman yung most recent hobby mo? Singing. Hindi naman siya new hobby. It's more of revisited. Nagsimula ako sa Joseph the Dreamer nung ako'y bata-bata pa, pero puberty hit me. Pero ngayon binabalik ko, narito. Patay ang copyright tayo dyan. Kumusta naman po ang bare months mo? Nako, napakaraming ganap ng bare months ko. Brat summer, walang mga ganyan. Lucky bare months na. Wait, parang ang bango ng ulam nyo. Pwede po bang makikain? Hindi. Bakit? Ba't kayo pumupunta doon? Hindi nga kayo pwede makikain. Pumasok na nga kayo, hindi ko naman kailangan ng gasol, hindi ko kailangan pumunta? Oo. Okay, tara. Speaking of ulam, anong mga klaseng food ang preferred mo? Ako talaga, very Pinoy ang hilig kong pagkain. Ang Pinoy kasi medyo mas may alat ng konti at very Asian. Yun yung kadalasan kong mga kinakain pag umu-order ako. At syempre, hindi nawawala din naman ang favorite kong pizza. Ano naman yung favorite mong niluluto ni Momski? Ang favorite kong niluluto ni Momski ay gusto ko mag-thank you very much. Di yan yun. Yan yung nauwi ko kanina nung kumain ako. Yun. Wala ngayon dito. Pero favorite ko, si Mommy gumagawa nung meal in one. Na pinost na namin yung dati sa ibang mga vlogs namin. How about yung favorite mong niluluto ni How How? Ako, ang favorite naman na niluluto ni How How, ano bang mga favorite kong niluluto ni How How? May pasta siyang ginagawa na may konting pesto, may konting chicken. Ito mo. Oh, no! Di lang halata pero isang buong sila yung nakuha ko. Ngayon problema. Ano naman ang signature dish mo? Ang favorite ni How How na niluluto ko at nire-request niya palagi, katunayan, nire-request niya kanina, steak, medium, pwedeng medium well, tapos may konting truffle oil. Tapos gagawa ko ng isang truffle oil dip na para sa kanya. Sarap. So, tapos ka na ba, Kuya Lu? Last. Pwede na. After mo kumain, anong madalas mong ginagawa? Lakad. Isa yun sa mga gagawin ko after eating. Katarayan buong pamilya namin ganun ginagawa. Pagkatapos kumain, naglalakad-lakad talaga sa garden. Hindi ko nga dati na malayan eh. Pagkatapos ko kumain, naglakad lang ako sa labas. Ang ending ko na sa may pagudpod na ako. Hindi, ganun. Ang ginagawa naman sa bahay palagi, after eating, ang nangyayari ay lakad, tsaka TV kami. Alam niyo, ganito lang ako. Pero may papakita ko sa isang kwarto. Medyo siya, work in progress. Pero isa din to sa mga, kumbaga, favorite rooms ko dito. Tara. Tara, dito naman tayo. Yan.
Ayan, ito yung mini office, mini den. Ayan, dito ako nagre-relax. TV room ko rin to. Pag kunwari, sabay kami ni Hawhaw na gusto namin mag-TV time. Ayan, dito ako or hindi kaya maglalaro ako ng mga games. So, usapang family, what's the most recent lesson you've learned about being a dad? Wow, na every day is a learning experience. Whatever works para sa isang pamilya, para sa isang daddy, will not necessarily work para sa iyo. Every family is unique, every kid is unique, every baby is unique. At kumbaga, throughout yung pagkapanganak pa lang kay Peanut, up to now na nag-uusap tayo, and in the future, it will always be a learning experience. What financial advice do you have for new parents? Well, unang advice is magugulat kayo. Magugulat kayo na ang dami palang mga, ay, oo nga pala, kailangan bayaran to. Dadagdagan ko to. Kumbaga, magiging realist kayo sa buhay. That's the best financial advice. Magiging realist kayo when it comes to spending. Pag single kayo, we have a bit more freedom when it comes to spending. O hindi kaya kung sakasakali man, hindi pa kayo nagkakaanak, may konting allowance pa yan para gumastos here and there. Pero pagka may pamilya na kayo and you really want to provide a stable future for your child, every peso counts. Or at least make every peso count. Mga naririnig tayo sa ibang mga pamilya, sa ibang mga kwento, meron tayong girl math, meron tayong boy math. Sa pamamahay na to, walang ganun. Ang meron lang dito ay lucky math. Clap, clap. Ang ibig sabihin ng lucky math ay bahala na po si Lord. Pero hindi ganon. Hindi dapat ganon sa gastusin. Basta ang totoo talaga, pagdating sa gastusin, always consult your partner. Sabi ko nga, isang pamilya kayo. Talk to your partner, consult your partner, and be transparent sa every moves na gagawin nyo, especially when it comes to financial matters. So, what's your favorite part of being a father? The smiles, the laughs, the laughter, yung yakap, yung halik, yung uuwi ka, kita mo yung anak mo, whether gising, whether tulog, and just seeing how we were able to produce an angel dito sa mundong to. Paano mo naman pinapatahan si Peanut pag umiiyak siya? Peanut, nat. I love you, Peanut. Okay, intermission muna tayo. Let's play the emoji Okay. game. Gayahin mo lang yung emoji na nasa screen. What kind of person do you want Peanut to be? I want Peanut to be the best person she can be. Regardless, ano pa maging trabaho niya, ano pa ang gawin niya sa buhay, anong path ang gusto niya. Gusto ko pag pinag-usapan ng anak ko, gusto ko pag medyo tumanda na ako, pag may lumapit sa akin, ay nakilala namin si Peanut, nakilala namin si Rosie, and she was a blessing to us. Yun lang ang gusto kong marinig na yung anak ko ay naging blessing sa maraming tao. Is there anything you're looking forward to doing as a dad? School plays niya. Kasi may mga napapanood ako dati na, di ba minsan nahihiya yung baby while on stage? So ang ginagawa, yung mga dad aakyat, susuotin din yung costume, tapos makikisayaw din para lang mawala yung hiya ng baby. Those moments, o hindi kaya pwedeng ihatid siya sa school, or her small victories. Yun yung gusto ko pang ma-experience as a father. So, pag wala ka pala sa shoot or sa stage, dito ka pala nag-work. Speaking of work, ano yung favorite project mo sa buong career mo? Marami. Lahat naman nagawa kong project, may kanya-kanyang special moments. Sino naman ang favorite co-host or co-star mo? Wow, marami. Sobrang dami akong naging favorite. Parang it's hard to single out each one. Pero babalik I'm sure lahat ng mga medyo naka-follow sa akin since I started hosting, since I started acting. Lahat sila may special na ambag sa memories ko at sa career ko. Name one celebrity that you're afraid to work with. Wow. Siguro, di afraid, pero nakakakaba. We've worked together a few times, pero every single time na I get to work with him, kumbaga, kung ito yung A-game ko, kailangan ko lang itaas talaga. So, it's not necessarily kaba, fear. It would be my dad. Yun yung pinaka-ano. Dahil syempre, pagiging isang host,
pagkakasama ko si Daddy sa isang hosting job, hindi ko lang basta-basta kasama sa hosting. Ka-host ko rin yung idol ko na nagkataon na daddy ko rin. Which do you prefer? To act in a teleserye or to act in a movie? Isa sa mga sinabi ng mommy ko na acting in movies is a bit more special. Bakit? Dahil nung mga panahon na yon, kailangan pa nila magbayad talaga para manood ng pelikula. Kaya sabi niya, anak, kung magpipelikula ka, kung ano yung 100% ng ginagawa mo sa TV, gawin mong 150% sa movie. Bakit? Ang TV is still free. Kahit nga wala kang TV, kaya mong makinood dati, di ba? Titingin ka lang sa kapitbahay mo, sa bintana, nakakapanood ka na. But sa movie, kailangan nilang igastos yung pinaghirapan nilang pera para mapanood ka. So, para sa akin, iba yung acting feel sa movie. Sige nga, Kuya Lou, pasample nga ng isang acting dyan. Ako? In love ka po? In love ka ba sa akin? Ang dumi-dumi. Akala nyo, puro comedy lang ang bag ko? Yan ang tindi. Yan, award-winning actor din to. It's ganito lang ako. Pero kung hindi showbiz, nasang industry ka kaya ngayon? Medicine. Doctor. Yun sana ang up to now, yun ang dream ko. Kaya mahilig ako sa mga medical dramas, mahilig ako sa science. Dahil even up to now, ang frustration ko ay hindi ko natuloy ang medicine career ko. Hindi ko sinasabing papasa ako pa nag-aral ako ng pre-med, pero at least susubok man lang. Saan pa masarap mag-relax dito sa house nyo? Tara, eto, samahan niyo ako dito. Ayan. Eto, isang spot pa dito na sobrang na-enjoy ko. Wait lang. Wala yun. May lamok kasi. Ayan, ito yung gusto ko. Yung garden at ang aking gym. Come on. Yan, maaliwalas, maganda. Kahit medyo may ambon ng konti, sakto lang. May hidden talent ka ba, Kuya Lou? Talent. Oh, natutulak siya, di ba? Oh, etong kaliwa. Ito nyo. Oh, nababalik siya, di ba? Oh. Yan ang talent ko. Pero alam niyo ba, sa buhay, hindi naman pwede basta-basta talent. Hindi pwedeng kayabangan kagaya ng ginagawa ko. Napaka-importante na iahambag ko rin sa inyo ang education. May ganun, Kuya Lou? Ako pa. Genius eh. Unang-una, siguraduhin nyo meron kayong papel, ballpen, notebook, kahit Manila paper, lahat mag-ready kayo. Dahil itong ituturo ko, isulat ninyo lahat. At pwede nyo kantahin at sayawin. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na. Lahat ng yan, baka gamitin niyan sa mga school, mula grade 1 hanggang pagka naging valedictorian ka, etong ipapatugtog sa graduation ninyo. Ano ba yan? Naging background music pa siya ng vlog ko. Hindi! Napagod ako doon dahil hindi biro ang binigay kong puso't kaluluwa doon sa kantang yon. Kaya ako'y re-relax muna. Ayan. So, sa dami ng roles mo in life, Yes. paano ka nagpapahinga? Ganito. Rest lang. Napaka-importante ng tulog. Ang tulog ko ay 11:30. Gising-gising na ako ng mga 6 to 6:30. At para sa akin, pahinga ang workout. At medyo hindi ko na nagawa ng ilang buwan, scuba diving, pahinga yun. At kahit kailan nakasama kong pamilya ko, pahinga yun. Importante talaga sa amin ang pahinga, lalo pa na marami kaming ginagawang mga errands. Tapos, trabaho rin. Shoot doon, shoot dito. Totoo lang, nakakapagod talaga. Pag di ako nakapahinga, ay mamaya himatayin ako kung saan-saan at madapuan agad ng flu. Mahirap yun, lalong-lalo na kung madala ko sa bahay tapos magkahawahan. Kaya napaka-importante ng self-care. So, what do you do when you have the flu? Anong gagawin ko pag may flu? Magandang katanungan yan. Ang kasagutan, welcome to my game show, Flu and AIDS. Una sa lahat, paano mo malalaman kung may flu na tayo? Letter A, umuubo equals flu. Letter B, pag inaantok siguro. Letter C, basta may 2 or more flu symptoms. Letter D, may apoy na lumalabas sa ilong. Ang tamang sagot ay letter C. Basta may 2 or more flu symptoms, baka flu na. O eto, bigyan ko kayo ng example. Kapag mabigat ang pakiramdam nyo,
Tapos may headache kayo. Mama! Mama! 2 or more symptoms yan. Baka flu na. Oh, eto pa, isang example. Mabigat pakiramdam mo, tapos may sipon ka. Hach! Di makabangon. So, ayun nga. Going back to your question, ano bang ginagawa ko pag may flu? At ano ba ang dapat natin gawin pag may flu? Question number 2. Anong gagawin pag may flu? A. Lumabas ng bahay. B. Mag-bonding with family. C. Tumakbo ng mabilis. D. Mag-bio-flu. Ano? D. Bang! Oh, may tanong pa kayo? Wala na, Kuya Lou. Thank you so much. Tapos na? Tapos na. Maraming salamat sa nanood ng vlog ko. Maraming salamat sa lahat ng mga palagi nagbe-message, nanonood ng mga shows ko, sending messages of love and support para sa akin, sa family ko. Thank you very much sa inyong lahat and very, very much appreciated. At sana nag-enjoy kayo sa Luis Answers. Kaya maraming salamat. At ingat kayo guys. Halis na ako. Uy, Kuya Lou, bahay mo to. Ha? Bahay ko ba to? Oo. Mas komportable kayo dito kaysa sa akin eh. Kayo ang umalis. Umalis na kayo. Sige na. Dami kong gagawin.